So ito ang Cherry Mobile Live. So sa harap niya, makikita mo ang speaker para sa tenga, ang front camera, VGA siya, 4 capacitive touchscreen, ang 3 capacitive buttons, ang menu, home, back, at sa kanyang gilid, makikita mo yung volume rocker. At sa kabilang gilid, makikita mo ang power button, power and sleep button. Sa baba, wala. Sa taas, makikita mo yung saksakan ng jack at saksakan ng USB port. At sa likod, makikita mo yung 5 megapixel camera with flash, logo ng Cherry Mobile Life, ang logo ng Cherry Mobile at ang volume grill. So, buksan na natin siya. Gumagamit ako ng ibang launcher. Ang launcher ko nga pala ay Smart Launcher. So, hindi siya yung ordinaryong stock na launcher na usually nakikita nyo. At una, tingnan muna natin yung camera. So, ito yung kanyang back camera. 5 megapixels siya. At masasabi natin malabo talaga siya. Hindi nyo masyado makikita. Kasi nasa low light lang naman tayo. As you can see. At tingnan naman natin yung front camera. So ito yung front camera. Ito ako. At actually ang front camera of course mas malabo kaysa sa back camera. At try natin kumuha ng picture. So, mabilis siya kumuha ng camera, no? Mga under 1 seconds, nakakuha agad siya. At ito yung nakuha na natin. Pagdating naman sa performance, try natin laruin ng Grand Theft Auto San Andreas. So, ang masasabi ko lang sa gameplay ng San Andreas dito sa Cherry Mobile Life ay decent naman siya, decent performance, around 15 frames per second to 20 frames per second. At minsan may kita kang problems with the graphics kasi I just don't know, may graphics issue ang GTA San Andreas sa Cherry Mobile Life. At di ko siya maintindihan. Pero makikita mo naman habang naglalaro ka. At sometimes kapag super dami ng vehicle sa isang place, maglalag siya. So ito yung game, ito yung laro natin. So as you can see, okay lang naman yung frames per second niya. Di ko siya nakikita pero feeling ko okay lang naman. It is playable. So far, ang GTA San Andreas yata ang pinaka most extensive game sa Android. At okay naman siya. So, try naman natin yung ibang apps. Try natin yung sounds. So, magpatugtog tayo. Patugtog natin ng sabi maganda dito. Ito, cool ka lang. So, ito na yung max volume niya. At maganda yung volume malakas. So, hindi gaya ng ibang Nokia phones. Gaya ng Nokia na yung mga sinauna Nokia, na nilabas around 2000s, early 2000s, na kapag tinayo mo, sumasayaw siya, umikot-ikot pa. Hindi gaya nito, kapag tinayo mo siya, hindi siya umiikot. At baka mukhang bumaksak pa. So yung mga, pagdating sa talent ng cellphones, mas okay pa yung Nokia.
Kasi napapasayaw siya habang napapatugtog, napapaganon-ganon pa. Hindi gaya ng Cherry Mobile, wala. Wala siyang talent sa pagsayaw. So, try naman natin i-turn off yung phone. Ayun nga pala, ang pakita muna natin na isa siyang Jelly Bean phone. So, punta tayo sa settings. Wala siya dito. So, nakita mo, Android 4.2 siya, Jelly Bean. Ayan, nakita niyo siya. So, try naman natin turn off yung phone. At i-compare natin to sa ibang devices. So, kapag compare natin ng Cherry Mobile Live sa PSP, mas matangkad yung PSP ng mga gawin natin 2 inches. Mas matangkad siya at mukhang mas okay yung display nito at mas maganda ang performance yata, I guess. At mas madaming pindutan niya. Di ka ng Cherry Mobile Live, touchscreen siya. Pero itong PSP, meron siyang physical buttons. So, ito yung up, down. May analog button siya. At yung triangle, circle, square, at X button, may start. May dito yung volume niya. At yung PSP home yata. So, pero, okay naman siya. Okay din naman to. Kung gusto mo ng pang-text, pang-call, syempre dito ka. Pero kung gusto mo ng pang-gaming, na Android gaming, dito ka pa rin. Kasi, mga games nito ay, marami naman siyang games. Pero, ang bago yata dito ay ang PS Vita. At ito ay nalabas around 2008 yata, itong PSP 3000. At yeah. Kung i-compare mo naman ito sa... Since itim siya, i-compare na din natin siya isa pang itim na bagay, ang pamaypay. Nakita mo? Tapos nakatayo siya. So, base sa height, makikita nyo na mas matangkat si pamaypay ng mga ilang inches. Pero pagdating sa kapakalan, mas makapal ng onte si pamaypay. So, yung maganda dito, medyo manipis siya at masarap siyang hawakan. Hindi gaya ng pamaypay na kahit makapal, masarap niyang hawakan at magbibigay pa ng libreng hangin para sa'yo. So, pagdating naman sa lapad, talo ang Cherry Mobile, mas malapad ng pamaypay. Kaya okay yon para magbibigay siya ng magandang hangin. At, tingnan naman natin ang box ng Cherry Mobile. So, ito yung kanyang box. Sa harapan, nakikita mo ang Cherry Mobile logo at ang Life logo na natatakpan ng seal, Cherry Mobile seal. Sa kanyang gilid, makikita mo yung mismong phone. By the way, hindi siya color black dito. Wala siyang black version. Meron lang siyang white, pati dark blue. So, dark blue siya, hindi siya black. Makikita mo yung Life logo. Sa top, wala. At sa isa pang gilid, yung Cherry Mobile Life logo. Cherry Mobile lang. Sa likod naman, sa baba, puti naman. Okay? Kung yun sa taas, itim. Sa baba, puti. Sa likod naman, makikita mo yung specs ng Cherry Mobile. As you can see, dual core, WVGA display 4-inch, 15 mAh na battery, which is, 50 mAh, which is okay naman. 512 MB of RAM and 4 GB of ROM. Jelly Bean. And with Wi-Fi, Bluetooth enabled. 5 megapixel camera and VGA front camera. So, let's open the box. Sa loob ng box, makikita mo may isang bilog dito. Yan. At isang malambot na bagay. So, tatanggalin mo natin sila. Sa loob ng box, meron siyang plastic na nakasulat ay pan-recycle symbol at number 4 at PELD. P-E-L-D. Sa bang plastic, pwede mo ilagay mga jewelry mo dito. So, reusable siya.
Isa pang plastic pero may logo naman Cherry Mobile. Ang Cherry Mobile manual. At isang papel na I think ano siya. Ito warranty paper, something like that. At yun ang laman niya. So, since turn off na yung phone natin, tatanggalin natin yung likod niya. At nakikita mo yung battery. 1500 mAh. At yan, tanggalin natin yung battery. At makikita mo may dalawang dual SIM slot. First slot, second slot, at slot ng micro SD. So, kuha tayo ng plastic dito. Just like that. At ipasok natin yung battery. Kailangan maayos. At ibalik natin yung cover dito. So, natakpan na siya. Ayusin natin yung pagbabox. Unahin natin to. Sunod ang Cherry Mobile Life Manual. Ang mga libreng plastic na pwedeng ilagay mo mga jewelry mo at sing-sing mo. At ang battery. Tapos ipapasok naman natin yung box. At ang malambot na bagay. So, since maayos na siya, ang huli na lang natin ilalagay ay ang Cherry Mobile Life. Ipasok na natin sa isa pang box. Masarap pakinggan to. Yan, kita mo. At, yan ang boxing video ng Cherry Mobile Life. Nasa loob na siya. Pwede ulit ibenta ng mas malaking price kung gusto nyo. Pero bawal po yun. Kung ibenta nyo or may pag-trade kayo, okay. At, so far, ano masasabi ko sa Cherry Mobile Life? Okay siya gamitin. For 3,000 pesos na may sukli pang piso, okay na okay siya. For daily use, okay na okay siya. For beginners, gawin nating normal consumer, okay na okay siya. Pero if you're a geeky person na mahilig magkalikot ng mga Android phones, magbago ng ROM, magbago ng anything, mag-root, take note na kapag nag-root ka, mag-void yung warranty mo. At if you're a photographer person, itong phone na to hindi para sa inyo. There are many other phones na mas maganda yung camera at mas maganda yung specs for gaming. So, should I buy the Cherry Mobile Life? Of course, maganda siya. And no money is wasted. So, for more boxing videos, subscribe kayo sa channel ko, Gigahertz. And leave this video a thumbs up. And thank you for watching. And goodbye.